Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome again to our channel, Sir Lopez Vlog. Sa araw na ito, ipagpapatuloy natin ang ating naunang talakayan dito sa subject na obligations and contracts. At nandito pa rin tayo sa topic na nature and effect of obligations. Sa mga hindi pa nakapanood sa mga nauna nating video sa subject na ito, ang link ay nandito lamang sa ating description box. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa mga remedies available para sa mga creditor sakali man na yung debtor fails to perform his obligations. So ano ba ang mga bagay na ito? Alamin natin yan. Bago natin talakayin ang mga bagay na available remedies para sa mga creditor, nais muna nating balikan ang isang katanungan na ating iniwan sa ating naunang vlog. Ang sitwasyon ay ganito. Ang isang customer sa isang restaurant ay nag-order ng talaba. Okay? Nung na-deliver na sa kanya yung kanyang order, at nasa akto na siya ay mag-umpisa ng kumain, nung buksan niya yung kanyang in-order na talaba, meron siyang nakitang pearl or perlas dito na ang estimated value ay aabot sa 100,000 pesos. Take note also na yung talaba na kanyang in-order ay aabot lamang sa 200 pesos. Ang tanong ngayon ay, sino ang may higit na karapatan dito sa perlas na ito? Yung may-ari ba ng restaurant o yung customer? Okay, so binasa natin ang mga kasagutan ninyo sa comment icon. At meron kayong iba't ibang idea para rito. Ang iba sa inyo talagang malalim kung sila ay mag-isip at magbigay ng kasagutan. Ang iba naman sumagot purposely para lang may masabi sa issue na ito. So, hindi isa ang idea ng bawat isa sa inyo. So, equally divided ang mga kasagutan. Sabi ng isa, dapat ang higit na may karapatan dyan ay yung customer. Ang iba naman, ang sabi naman ay, ang higit na may karapatan dyan ay yung may-ari ng restaurant. Sabi ng isang nag-comment, dapat ang higit na may karapatan dyan ay yung customer kung ang customer ay nakapagbayad na ng kanyang order. So, ang determining factor dyan ayon sa kanya ay kung bayad na ba yung kanyang order o hindi pa. Kung bayad na, dapat lang sa customer yan, pero pag hindi pa, dapat lang sa may-ari ng restaurant ang perlas niya. Okay? So, ito yung kanyang justification kung bakit niya sinabi na dapat para sa customer ang perlas niya. Ang higit nating binibigyan ng puntos dito is the way you reason out your answer. Sabi nga natin, 1 plus 1 equals 3. Tama yan. Depende lamang ang magiging rason mo dito. May isa naman na sumagot, sabi niya, kung ako ang customer, dapat akin na ang perlas na ito. Kasi, bakit ko pa sasabihin sa may-ari na meron akong nakitang perlas? Itatago ko na ito at hindi na nila ito malalaman. So, that is the way he delivers justification kung bakit niya sinabi na sa customer dapat may-ari ang perlas na ito. Okay? So, in that kind of situation, debatable yung kanyang reasoning. Pero, pag ganito yung mindset natin, in every situation, delikado ang mindset na ganito. Okay? For your information, meron tayong tinatawag na crime of theft. Article 308, second paragraph. Theft is likewise committed by, number 1, any person who, having found lost property, shall fail to deliver the same to the local authorities or to its owner. So, hindi lahat ng bagay na nakita mo
na mayroon namang taong nagmamayari at kung ito ay hindi mo isinauli sa kanya, ito ay isang klase ng krimen. So, dapat lang na kung hindi sa inyo ang isang bagay na yan, dapat ipaalam mo ito sa totoong may-ari. Otherwise, you will be held liable for the crime of theft. Okay, so dapat kahit na napulot mo ang bagay na yan, may obligasyon tayo na isauli sa tamang may-ari. O kaya ibigay sa totoong may-ari. Kung hindi natin ito ginawa, may parusa na nakalaan para sa atin ayon sa batas. Pumunta tayo sa tamang paraan. Okay, so ang primary reason bakit ko binigay ang sitwasyon na yan is purposely, I want to know how deep is your understanding when it comes to roots of the thing. Kasi karamihan sa mga sinabi nyo, kung hindi pa bayad yung bagay na yan, dapat yung roots nito ay mapupunta sa may-ari ng restaurant. Pero kung bayad na yung order mo na yan, sa'yo na dapat ang fruits ito. So, the pearl o yung perlas na misinterpret ninyo na ito ay isang klase ng fruit. Okay? Yun ang gusto kong ma-measure sa inyo kung paano ba ang pagkaintindi nyo sa salitang fruit. To the extent na pati yung pearl sa loob ng perlas, ginawa na ninyong fruits which supposed to be hindi. Kasi kapag sinabi natin fruits, these are the spontaneous products of the soil. Natural fruits ang tawag natin dyan. Industrial fruits naman, if it is the result of labor. Okay? Civil fruits naman, if it is the result of civil relations. So, saan ngayon pwesto yung perlas? Sa fruits na yan. So, malinaw na ang perlas na yan ay hindi iyan tinatawag na fruits. Kaya, do not apply yung topic natin previously when it comes to delivery of the fruits. Okay? Kasi hindi naman yan fruits. Tinesting ko lang kung hanggang saan lalim ang pagkaunawa nyo when it comes to the topic na dinidiscuss natin previously. So, mag-apply dito sa sitwasyon na ito is yung hidden treasure under Article 438 of the New Civil Code. Okay? Basahin natin. Hidden treasure belongs to the owner of the land, buildings, or other property on which it is found. Nevertheless, when the discovery is made on the property of another, or of the state, or any of its subdivision, and by chance, one half thereof shall be allowed to the finder. So, it is respectfully submitted na ang sitwasyon na ito ay magpupol sa principle of hidden treasure. Kung ang finder nakuha niya yung treasure sa kanyang pag-aari mismo, sa kanya yan 100%. Pero kung hindi naman sa kanya, yung bagay na kung saan natagpuan yung hidden treasure, half-half yan. Half sa may-ari, half sa finder. Okay? Pero kung ang finder sa treasure na yan ay isang trespasser, wala siyang karapatan para sa property na yan, wala siyang share dito. Okay? So, ang issue ngayon dyan is, kanino ba yung, sino ba ang may-ari ng bagay na kung saan natagpuan yung perlas? Pag-aari ba ito ng customer o pag-aari ba ito ng may-ari ng restaurant? Take note, property where the pearl is found is already delivered to the customer. So sabi nga natin noon, delivery acquires real right over the thing. Okay. So therefore, ang pearl na yan, dapat lamang na ang higit na may karapatan dito ay yung customer. Okay, so sana malinaw sa inyo yan. Okay, so punta na tayo sa ating subject matter sa araw na ito. Ano ba ang karapatan ng creditor kung sakali man na yung debtor
failed to perform his obligation. Basahin natin. Article 1165. When what is to be delivered is a determinate thing, the creditor, in addition to the right granted him by Article 1170, may compel the debtor to make the delivery. So, ito yung karapatan ng creditor kung sakali man na yung debtor failed to deliver a determinate thing. Ano yung kanyang ano yung karapatan ng creditor? So, the creditor may compel the debtor to make the delivery. But take note, I would like to warn you, the word may compel. Hindi ito ibig sabihin na may karapatan kang pwersahin yan personally. Kukuha ka ng shotgun, pupuntahan mo sa bahay. Okay, deliver to me the thing that we agreed upon. Okay, kung ayaw mo, okay, masamang mangyayari sa'yo. Yun ba ang ibig sabihin ng compel? Okay, na pwede kang gumamit ng dahas o pwersa para lang pwersahan siyang, para lang ma-deliver sa'yo yung bagay na pinag-usapan ninyo? The answer is no. The word compel there, ang ibig sabihin lamang yan, ay pwede kang pumunta sa korte at mag-file ng kaso para pwersahan siyang gawin kung ano man ang kanyang obligation. Ang tawag natin dyan is action for specific performance. Right? Action for specific performance. Plus, yung 1117 na sinasabi dito sa batas, you can also ask for damages. Yan. Yun ang ibig sabihin ng compel. Hindi personally pupuntahan mo with the use of force. No. Ibig sabihin yung compel dito, you can go to court and ask for a specific performance. But take note also the word determinating. Okay? Determinate. Ano bang ibig sabihin ng determinating? Kapag sinabi natin determinating, it is a thing that is already physically segregated from the group or it is specifically designated. Halimbawa, itong Vivo cellphone, Y53. Is this determinate or indeterminate? Anong sagot niya? Vivo Y53 is indeterminate. Okay? It is not yet physically segregated from the group kasi maraming Vivo Y53. So therefore, this is an example of indeterminate. Hindi pa ito matatawag na determinating. Okay? Kasi, tulad na nasabi ko, maraming Vivo Y53. So, dapat masegregate ito from the group. So, pwede niyong sabihin sa inyong kontrata to deliver Vivo Y53 presently in the possession of the debtor. Assuming na iisa lang yung Vivo Y53 na hawak ng debtor. Okay? Dapat meron yung word na in his possession para specifically na yung Vivo na tinutukoy nyo ay yung kanyang daladalang Vivo Y53. Kasi kapag sinabi mo lang doon to deliver Vivo Y53, well, that is already considered as indeterminate. Kapag indeterminate, hindi mo magagamit yung remedy to compel. Kasi indeterminate yan. You can only compel the debtor if the thing is determinate. Kaya, halimbawa, sa sasakyan, kapag sinabi mong Honda Wave motorcycle 2021 model, is it determinate or indeterminate? It is indeterminate. Bakit? It is not physically segregated yet to the group. Dapat specific para maging determinate. Sabihin mo, Honda Wave 2021 model with plate number, yon para masegregate siya sa group.
sabihin mo yung physical identity ng motorsiklo na yan. Ano yung plate number niya? Chassis number? Dapat specific para ma-segregate siya sa group. In that way, if the obligation is to deliver at hindi siya nag-deliver niyan, then you can compel the debtor to make delivery. Okay? So, paano naman kung indeterminate yung object? Ano naman yung remedy? Basahin natin. If the thing is indeterminate or generic, he may ask that the obligation be complied with at the expense of the debtor. So, hindi siya pwedeng pwersahin. But you can ask that somebody else will going to perform the obligation at the expense of the debtor. Pwedeng gawin ito ng iba, pero ang expenses dapat nandoon sa debtor. Kung sakali man na yung debtor hindi siya tumupad o hindi niya ginampanan ang kanyang obligasyon. Halimbawa, yung creditor, nag-order siya ng 100 sacks of rice for the amount of 50,000 pesos to be delivered on June 25, 2021. Here comes June 26, 2021. Walang dineliver na 100 sacks yung debtor. Ano ang remedy ng creditor? Can he go to court and compel the debtor to make delivery of 100 sacks of rice? The answer is no. Hindi ito ang proper solution. Hindi ito pinapayagan ng batas. Kasi yung 100 sacks of rice na yan is considered as indeterminate thing. So therefore, ano ang remedy? You may ask the debtor to perform this obligation. Kung ayaw niya, then you may ask somebody else to do the obligation. Pwede kang mag-order ng 100 sacks of rice sa ibang tao to the extent that he will going to pay the expenses. You can ask somebody else to deliver to you 100 sacks of rice at the expense of the debtor. Okay? So, halimbawa, yung third person nag-deliver sa iyo ng 100 sacks of rice pero at the amount of 60,000 pesos. So, may difference na 10,000 pesos. Sino ang mag-shoulder ng expenses na yan? So, dapat babayaran yan ng debtor. Okay. Yung difference na 10,000 pesos, dapat debtor ang magbabayad doon. Okay. So, that is the remedy of the creditor. He may ask the debtor to perform his obligation, or he may ask somebody else to perform the obligation at the expense of the debtor. So take note, if the object to be delivered is determinating, the remedy of the creditor is to ask for a specific performance. O ibig sabihin, you can compel the debtor. But if the object is indeterminate, you cannot compel the debtor, but you can ask the debtor to perform. Kung ayaw pa rin niya, you may ask someone else or somebody else to perform the obligation at the expense of the debtor. Hindi pwedeng specific performance kapag indeterminate. Bawal yan sa batas. Right? Kasi may ibang tao naman na pwedeng makagawa sa mga bagay na pinapagawa mo sa debtor. So that is when it comes to delivery of determinate or indeterminate thing. So, paano naman if the obligation is to do something? Ano naman ang remedy ng creditor? Basa natin 1167. Article 1167. If a person obliged to do something fails to do it, the same shall be executed at his cost. The same rule shall be observed if he does it in contravention of the tenor of the obligation. Furthermore, it may be decreed
that what has been poorly done be undone. Okay, so ito yung remedy ng creditor. If the obligation is to do something and fails to do, the creditor may ask the same to do it at the expense of the debtor. So kung yung bagay na pinag-usapan ninyo na dapat gawin ng debtor ay hindi niya ginawa, ang remedy dyan is you may ask the debtor to do it. Kung ayaw niya, you may ask somebody else to do it at the expense of the debtor. Hindi siya pwedeng pilitin. Hindi ka bilang isang creditor, hindi ka pwedeng pumunta sa korte and file action for a specific performance. Take note, this is a violation of the right of the debtor kung sakali man. Kaya hindi ito pinapayagan ng batas. That you cannot compel a person to do an act that is against his will. Kasi pangyayari dito, this is a violation of involuntary servitude na ayon sa ating constitution, hindi ito pinapayagan. So, ang remedy dyan, kung ayaw niyang gawin, you ask somebody else to do it, pero ang magbabayad ng cost nito, yung dito. Hindi siya pwedeng pilitin kung ayaw niya. Okay, that is the remedy of the creditor. You may ask him to do it, or you may ask somebody else to do it at the cost or at the expense of the debtor. Plus, wag niyong kalilimutan yung plus, to pay for damages or to ask for damages. Mayroon talagang damages yan kasi hindi siya tumupad sa kanyang obligation. Maliban na lamang kung ang obligation ng debtor to do involves a personal consideration, ang pwedeng gawin na lamang dito ng creditor is ask for damages. Hindi ito pwedeng gawin ng iba kasi personal consideration is involved. Halimbawa, ang obligation ng debtor is to sing in your restaurant every night. Okay? Kung hindi siya matapos ang inyong kontrata, hindi naman siya tumupad, hindi naman pwede na iba ang kakanta para sa kanya. Kasi it involves personal consideration. Dapat siya mismo ang kakanta. So therefore, kung ayaw niya, wala ka nang magagawa dyan except only to ask for damages. Okay? Yun lamang ang magiging remedy ng creditor. Hindi pwede yung creditor na pumunta sa korte at i-demand kay debtor na dapat gawin niya ito. Bawal yan. Okay. O kaya, hindi ka pwedeng kumuha ng ibang tao nakakanta para sa kanya kasi personal consideration is involved. Ipagkaiba na sila ng boses by that time. So, ang remedy na lamang dito is ask for damages. Go to court, file an action for damages. Why? Because the debtor failed to perform his obligation. So, ito ang sinasaad ng dalawang batas na ito. Take note, kapag indeterminate thing ang i-deliver, you may ask somebody else to deliver. Kung determinate thing ang i-deliver, you may compel the debtor to make delivery. Sa ayaw man niya o sa gusto. If the obligation is to do, then the only remedy is there is you may ask the debtor to do it. Kung ayaw niya, then nothing you can do except to ask for damages. You cannot compel the person to do it kung ayaw ng debtor. Okay? Why? That is a violation of his right that is considered as involuntary servitude. Okay? Ito ang nais nating ibahagi sa inyo sa araw na ito. Okay. So bago tayo magtapos, mag-iwan ulit tayo ng isang katanungan na inyong sasagutan. Ang mga kasagutan ninyo, pakilagay lamang dito sa ating comment icon. Okay, so this is the question. Si Andres Rizal ay nagbenta ng kalahating hektarya ng lupa kay Jose Bonifacio. So matapos ang
Matapos ang kontrata at nagkabayaran na, idiniliver na ni Andres Rizal yung lupa kay Jose Bonifacio. At si Jose Bonifacio naman, binayaran na yung lupa kay Andres Rizal. After a few days, dumating itong si Andres Rizal sa property ni Jose Bonifacio na bininta sa kanya. Okay? May dala-dala siyang kinso. Okay. Sabi ni Andres Rizal kay Jose Bonifacio, Jose Bonifacio, naparito ako para putulin yung 5 puno ng akasya dyan sa property na bininta ko sa iyo. Sabi naman ni Jose Bonifacio, bakit mo naman puputulin yan? Sa akin ang lupang ito, bininta mo na sa akin. Okay? So therefore, ang 5 puno ng akasya na yan ay automatically pag-aari ko na, hindi mo na pag-aari. Sabi naman ni Andres Rizal, now, ang nasa agreement natin, lupa lang, hindi kasama na pinag-usapan natin ang tungkol sa puno. So therefore, sa bintahan natin, lupa lang ang binili mo, hindi kasama yung puno. Kaya tignan mo yung kontrata, walang nakalagay dyan na kasama yung 5 puno ng akasya. Okay. Tinignan nga yung kontrata, walang nakalagay na kasama yung 5 puno ng akasya. Ang tanong, ito na, sino ang may higit na karapatan sa 5 puno ng akasya dyan? Nawala naman sa kanilang kontrata. Ang bumili ba ng lupa o yung nagbenta ng lupa? Pakisagot sa ating comment icon, babasahin natin yan, at yung tamang kasagutan, tatalakayin natin yan sa susunod na pagkakataon. Okay? So hanggang dito na lamang ang ating pagtalakay sa araw na ito. Sana mayroon kayong natutunan. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat.